So ito yung mga bagay na pinabayaan ng sadya ng gobyerno. Yung issue ng inflation. Tingnan po ninyo, meron silang ginagawa na rally ngayon. Malalabanan ba ng rally ng gobyerno itong inflation? Bababa ang presyo ng gasolina at mga produktong petrolyo sa pagrarally ng mga tao ng administrasyon. They're spending the resources of the government for this rally that they're doing today there, somewhere along EDSA. Hindi po yan ang kinakailangan naming mga Pilipino. Ang kailangan namin, pagkain, trabaho, labanan mo inflation, labanan mo corruption, labanan mo ang paglaganap ng illegal na droga, hindi rally. Hindi rally. Kay Ron_B, napahanga mo ako sir nung na-interview ka ni Binibining Karen Davila, sana di ka magbago kung sakaling ikaw ay mananalo. Kay Roberto C. 7371, puro pagnanakaw ang ginagawa nila, bangkarote ng bansa. Tama ka Roberto, ninakaw yung pondo ng PDIC, 117 billion pesos, kinuhaan ng 60 billion pesos ang PhilHealth, kinuhaan ng 50 billion pesos ang Land Bank, kinuhaan ng 25 billion pesos ang DBP, binawasan ng 80 billion pesos ang pensyon ng military and other uniform personnel. Ito ngayon ang resulta. Alam ito, ng mga kasama natin, yung mga kasama natin sa PNP, yung ating mga pulis. At alam din po ito ng ating mga kasamaan sa military. Sapagkat kahapon ay naglabas ng pahayag na official statement ang PNP Finance Service at ang AFP Pension Gratuity Management Center at inaabisuhan ang kanilang mga miyembro na magkakaroon ng delay sa kanilang payout for January. Magkakaroon ng delay for your payout ngayong January. Ito na, yung bunsod ng pakikialam doon sa budget natin for 2025. At kagaya po na nasabi ko kanina, kagabi ay nagpulong po kami ni Pangulong Duterte at meron nga po siyang smoking gun upang ipakita sa mamamayang Pilipino na hindi lang yung nalalaman natin, hindi lang yung pagbibigay ng higit na malaking pera sa Public Works over Department of Education, hindi lamang yung pag-zero budget or defunding ng PhilHealth, at hindi lamang yung paglobo ng mga unprogram appropriation ang mga kadahilanan kung bakit talagang unconstitutional yung 2025 budget. Meron pong ilalabas si Pangulong Duterte na masasabi nating smoking gun. Ito po'y grabe. Malala po ito, magagalit po higit ang mamamayang Pilipino. Abangan lang po ninyo doon sa page po ni Mayor Baste Duterte, yung Basta Dabawenyo, ilalabas po yan ni Pangulong Duterte, hindi ko lang ho maibigay yung detalye sapagkat wala po akong clearance at wala pa po akong liberty. But in time, very very soon, at nakita ko yung galit ni Pangulong Duterte kagabi nung kami nag-uusap at sabi niya ito'y tahasang panloloko sa mamamayang Pilipino. Kaya shout out to Miss Maharlika. Na-repost po niya yung ating live, Binibining Maharlika. Maraming salamat sa iyo sa iyong pag-organisa ng aking book signing at yung maiksi nating pamamasyal. Kinikwento ko sa mga kaibigan natin dito na napakaganda. Nung lugar na pinagdalan mo sa akin doon sa, hindi ako familiar kasi sa LA Ako'y bisita lang doon sa Newport. Meron kami magandang pinuntahan doon, pinakita niya sa akin, at doon din sa Laguna area. Hindi po Laguna dito sa Region 4A ha, doon po sa Laguna sa LA. Pinakita po niya kasama si Noily, kasama si Bell, of course, si Bell. At yung iba pa nating mga kasamahan, of course, si Don Rolando na ang aking chief security at driver at slash lahat na. Maraming salamat sa inyo. Kay shout out to Harvey, si Harvey ng CM Baste, ang host po natin kagabi. Maraming salamat Harvey, mabuhay ka. At yun nga ho, abangan po ninyo, ilalabas po iyan doon sa page ni Mayor Baste Duterte. Napakalaki, napaka-eksplosibo, napaka-iskandaloso itong nadiskubre ni Pangulong Duterte na tahasang panloloko sa ating mga Pilipino sa pamamagitan ng unconstitutional 2025 budget. Ulitin ko,
nakita ko yung emosyon, naramdaman ko yung galit ni Pangulong Duterte kagabi. Galit na galit ho si Pangulong Duterte dahil nakita niya kung paano tayo patuloy na binubudol ng Marcos administration. At ito po ay documented. Ito po ay pirmado. Malaki po ito, but I will let the channel of Mayor Baste, antayin lang po ninyo at doon iahayag ni Pangulong Duterte yung kanyang nadiscovery. Nagalit siya sapagkat sabi niya, buhay pa siya, hindi siya papayag na lulukuhin at lalapastanganin ang katalinuhan at ang pera ng mamamayang Pilipino. Si DJI, sana po ay makabalik kayo ulit dito sa Japan. May forum po. Naimbitahan ako, DJI, pero titingnan ko kung kakayanin pa ng aking kakaunting budget sapagkat alam naman ninyo, tayo kumakandidatong independent, hakbang ng maisog. Dito naman sa Pilipinas, kinakailangan din tayong umikot. Japan, masarap sa Japan, masarap ang pagkain dyan at very warm kayo mga Pilipino. Sikapin po natin na makabalik po tayo dyan during the campaign period. Tama po si Vihan 25, tama po Attorney Vic, kawawa mga pensioner na need pangbili ng maintenance sila. My mom is already 91 years old. Kay Giano Ann Luis, you set the bar high sa mga susunod na interviewin sa Halalan 2025. Attorney Vic, you got my vote. Salamat po. Obligasyon ko po, duty ko po, at dapat po nating gawin talaga yung ganung uri ng openly nagpapasuri, nagpapasukat, nagpapatimbang sa ating mga mamamayang Pilipino para po makasuri kayo, makapamili kayo kung sino talagang dapat ninyong tulungan at dalhin dyan sa Senado ngayong 2025. Lagi ko po sinasabi, kahit po dito sa aking live, kung sa tingin po ninyo ako'y nararapat at karapat-dapat na pahiramin ng inyong mandato, dalhin po ninyo ako sa Senado at ako po'y maglilingkod ng tapat sa inyo. Subalit, kung sa tingin naman po ninyo, pagkatapos ninyo akong masuri, sukatin at timbangin, ako ay hindi nararapat maging senador ninyo, huwag po ninyo akong iboto, hindi po ako magtatampo, gamitin lang po ninyo sa tama ang inyong kapangyarihan ngayong 2025, pumili po kayo ng mga tamang tao na ilalagay natin sa tamang pwesto. We must all understand what is at stake for our country this coming midterm 2025 election. Kay Monet Soge, you have our vote, Attorney Vic Rodriguez. Salamat, super galing niyo po. Salamat po. We are listening in every word you made, sir. Marami pong salamat. At lahat po ng aking kataga, pinag-iisipan ko po yung mga salitang lumalabas sa aking bibig sapagkat pwede niyo pong panghawakan ang aking salita. May mga bagay na mahirap gawin, mahirap tupdin, subalit kahit po mahirap, gagawin ko po iyon. It may take time, pero maaari niyo pong panghawakan ang aking salita. Kay Brian Castrudes, solid PDP, sa kasama ka, Attorney Vic. Marami pong salamat. Kay Emmy Season Mercurio, vote for you. Maraming salamat. Kay Ariel Ginto, kay Mers Tulin Limpot, kay Patricia Trixie, of course, are always here. Kay Monru C. Dizon, kay Seds Haven Kenay. Opo, at yan po, tuloy-tuloy po tayo. Atin pong pag-usapan yung problema nga po sa budget. Ito na nga po, dahil pinakialaman at unconstitutional yung budget, naglalabasan na, kumbaga nagpuputukan na yung napakaraming problema. Nandiyan na po na nagkaka-aberya na yung payout ng PNP. Nagkaka-aberya na yung payout ng AFP. At hanggang sa ngayon, I was told last night na wala pa rin yung printed copy nung GAA. Hindi pa rin lumalabas yung printed copy ng General Appropriations Act. Ito po yung nagiging resulta na ng unconstitutional budget ng 2025. Kay Elizir _#13. Ano po ang masasabi mo na baka mabago yung number mo sa balota? Ako po ay gumawa na ng liham kahapon, inihatid sa Commission on Election at pinahayag ko yung aking posisyon na baka maaari, wag nang galawin yung sequencing o yung numbering ng mga kandidatong maapektuhan at idagdag na lang sa dulo yung pinadadagdag ng Korte Suprema. Nang sa ganun, maging fair naman ho
sa mga kandidatong maapektuhan. Ako po, katulad ko, sapagkat ako'y walang partido, independent, kumakandidato sa ilalim ng hakbang ng maisog, wala po tayong political party, wala tayong political machinery, wala tayong pondo, at ito'y purely tumatakbo ang kampanya sa volunteerism ng napakaraming Pilipino. Meron na hong mga nagpa-imprenta ng materials na itutulong po nila sa akin at sila ay nangangamba na kakaunti na nga lang yung kanilang maitutulong at may aambag, baka mabago pa yung ating numero.